Alamin natin ang iba pang detalye ng Thailand trip na yan kasama si mobile journalist Francis Orsio na fresh from Bangkok. Okay, Francis. Kamusta ang naging pagbisita mo dito sa Bangkok? Pops J, ito, masaya rin yung naging pagbisita natin doon kasi kakaibang country or iba din yung culture na experience natin for the past 7 days na nandoon tayo. Oo. Kasi as a Buddhist country, iba yung parang mga tradition, culture, iba. mga foods na ino-offer ng Thailand and ng Bangkok kung saan din tayo nag-stay, Pops J. So, masaya siya, kakaibang experience na bilang Filipino ka tapos ganun yung madadatnan mo doon, Pops J. Francis, linawin lang natin, visa-free itong Thailand. Pero ano nga bang mga kailangan nilang dalhin kung halimbawa balak nila magpunta doon at halimbawa bibisita sila? Pops J, syempre ang pinakamahalaga dyan, yung passport natin. Okay. Philippine passport, para yun yung kumbaga, Identification. para makapag green light ka na pupunta ka doon sa mag-out of the country ka. Tapos, minsan hinahanap din ng immigration yung mga proof of sufficient funds, pero hindi naman siya sa lahat ng pagkakataon ay hinahanap yun. Pero ang payo nga sa mga turistang pupunta doon, lalo na kung first time, i-prepare mo na rin yun. Tapos, nandyan din yung e-travel na kumbaga form na kailangan mong fill upan online. Tapos nandiyan din yung mga minsan naghahanap sila ng return ticket kasi nga may mga instances kasi before na may mga pumupunta doon tapos may yung mga illegal activities. So minsan sa immigration hinahanap nila yung return ticket mo na sure na babalik ka dito sa Pilipinas at mga booking accommodation doon sa Thailand, Pops J. Francis, ano naman ang maaari mong i-recommend na tourist spots sa Thailand o mga chibog na maaari nilang subukan? Sarap ng pagkain dyan. Yes, Pops. Ang pinakapatok talaga doon, yung mga yung nightlife doon sa Thailand. Kasi ang dami nilang mga night markets doon na pwedeng puntahan sa iba't ibang sulok ng Bangkok sa Thailand. Nandyan yung Pratunam Market, tapos meron din dyan yung Jad's Fair, Yarawat or yung Chinatown doon sa Thailand. Kasi doon sa Bangkok, nandun daw yung pinakamalaking Chinatown sa buong mundo. So, isa yun sa mga dinadayo din. Tapos yung Chatuchak na night market din. So, ilan yun. Tapos marami kang mabibili doon, Pabs. So, yung mga authentic Thai foods, yung Tom Yum na isa din sa mga masarap na nagmantong soup doon sa Thailand. Tapos, yung mga souvenirs doon din mabibili. Tapos, syempre, dahil nga Thailand yun, Buddhist country, marami din sila mga temples na pinupuntahan ng mga turista. Francis, para sa mga paps natin na nagbabalak ding bumiyahe ngayong taon, magkano naman ang budget? Magkano? Halimbawa, Thailand trip. Pops J, isa kasi yung Thailand sa mga budget-friendly na Southeast Asian countries din na talagang pinupuntahan ng mga Filipino, lalo yung mga Pinoy backpackers. Yung kumbaga, saglit lang naman mag-i-stay doon para lang ma-experience yung kakaibang culture and tradition din. Depende yun, Pops J, halimbawa kung gaano yung target mo, target na expenses din doon, gaano kakatagal. Tapos pwede ka rin naman kasi, Pops J, makatipid halimbawa sa mga air travel experience kasi may mga seat sale din naman na pwedeng abakan ng mga turista para makamura sila sa pamasahe sa eroplano. Tapos may mga mura din namang hotel accommodation doon sa Thailand. So depende talaga yun kung paano natin iba-budget. Kasi pwedeng makamura tayo, lalo na kung talagang didiskartehan natin yung pag-travel doon. Pero may pagkakataon din na kung talagang matagal-tagal tayo mag-stay, medyo mapapamahal yung gastos natin doon, Pops J. Alright, maraming salamat, mobile journalist Francis Orsio.